chapter 3. Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3, verse 3 to 4. Sabi dito, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. So shall thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong panibagong buhay na ibinigay niyo po. Salamat, Panginoon, sa inyong binibigay na kalakasan at kami po ay humihingi, Panginoon, ng wisdom para po maintindihan, and we pray, Panginoon, na nawawala po mga distraction at ma-apply po namin ito sa aming buhay, Panginoon. At nawa, Panginoon, kayo po yung mangusap sa bawat isa at dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay ang Holy Spirit, Panginoon, ay andyan, Panginoon. At kayo po yung manguna sa akin, gamitin niyo po ako bilang instrumento, Panginoon, at nawa patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakasala na ginawa po namin, Panginoon, upang kami po ay karapat-dapat. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sabi dito sa verse 2, at let not mercy and truth forsake thee. So, yung kwan dito, sabi dito na yung mercy dito is yung loving kindness na kailangan natin gawin na maging mabuti or maging mabait, and truth forsake thee. Ibig sabihin ay maging totoo or honest. Yan. Kasi dito parang sabi dito, let not mercy. Pero ang naintindihan natin dito ay yung wag natin tanggalin yung pagiging loving kindness natin or pagiging mabuti natin sa iba, especially. And truth forsake thee. At the same time, tayo ay mabuti, mabait, loving kindness, mabait tayo. And isama na natin yung pagiging honest, pagiging totoo. Forsake thee. And bind them about thy neck. Ano tong bind? Parang kailangan natin itali sa ating leeg. Ito. Kasi nga, magandang gawin din. Parang po ito eh. Para lang parang matawag dito. Laging maalala. Kasi kapag nasa neck natin ito, ay laging nagpaparemind sa atin. And sabi dito sa verse 3, yan, write them upon the table of thine heart. Yan. Isulat natin ito or itatak natin sa ating puso. Kasi ito ay reminder and commitment, di ba? Kaya nga sa yung sa iba, kailangan talaga ng isulat or black and white. Kunyari sa contract, kailangan ipa-print or ipa-notarize o kaya yung agreement para merong usapan na ito yung commitment ko na tutuparin ko. Tapos pepermahan, black and white, tapos ipapa-notarize pa, mas talagang legal siya at gagawin talaga yun. Ganoon din dito na kailangan natin na isulat sa ating puso na lagi nating tandaan na kailangan natin maging mabait, mabuti, and the same time maging totoo sa tao. Kaya nga kaya nga sabi ng iba na para mas maalala natin yung mga pangako natin, isulat natin yung mga commitment natin. Sulat natin sa black and white para maalala natin agad yon. Pero minsan like for example, yung kapag sumuko sa buhay, kunyari magpapastor or mag-Bible school, minsan di na kailangan talagang isulat eh. Kasi merong nakapakinig, oy, naman mag-Bible school ka. Ganyan. Bakit hindi ka nagtuloy? Ganyan. Magpaparemind sa'yo. Pero kapag sarili mo lang or commitment mo, possible din, okay din na isulat
kunyari, commitment natin sa Panginoon, ito yung commitment ko, ganyan, gagawin ko to. Para pag nakita natin yon, ay, ito pala yung commitment ko, gagawin ko to kasi ito yung tama. At iba kasi yung impact niya kapag nakasulat din. Kaya nga, dito sa secular, ay merong kasulatan na gagawin natin yung agreement na yun. Kasi yun yung pinirmahan natin. Kasi ganoon din sa iba. Sa actually, parang ang hirap i-apply kapag sa church. Kumbaga hindi naman kasi secular. Pero sabi na kasi sa Bible na kailangan natin na isulat, 'di ba? Para mas lalo nating maalala yung ating commitment. At sa mga churches, ine-execute din nila yung yung commitment. Kumbaga yung pag commit sa Panginoon. Yan, like for example, yung uh, sa choir, ganyan. Meron din kasing magsulat ka din doon, mag-signature ka din doon na patunay na iyong mga standard, pag-soul winning, laging mag-church on time, ganyan, ay nangako tayo doon na gagawin natin yun. Kaya nga meron din signature. Na parang, para sa Panginoon, ba't may signature pa? Pero kasi hindi na rin sa Bible 'di ba? Kung isulat natin or isa puso natin yung ating commitment, mas maganda na black and white din. Para yung iba kasi nakakalimutan na nila Ay, meron pala akong pinirmahan. Tapos hindi pala ginagawa na hindi na pala nag-soul winning, hindi na pala laging on time, hindi na ginagawa yung standard, hindi na nagpapalda, ganun. Pero pag babalikan mo kasi yung pinirmahan mo, ay, o nga pala, pinirmahan ko to. So, reminder, di ba? Pero meron yung time na yung commitment natin, laging nasa kon na natin Nasa isip na natin na, ay, ito yung commitment ko. Ganyan. So, meron pa pa Gcash. At, ay, sige po. Paano lang po? Yan, bali, sabi dito, sa last ay sa natin verse 3, yan, write them upon the table of thine heart. Yan, yung nasa tayo sa commitment natin. Na sabi dito na natin, i-take down notes natin, isa puso natin yung ating commitment. And verse 4, sabi dito, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Yan, dahil ginagawa natin na maging loving kindness or magiging mabuti or maging mabait ay nagagawa rin natin yung tawag dito, yung katotohanan or yung nagiging honest tayo. Yan, let not mercy and truth forsake thee, bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. And sabi sa verse 4, so shalt thou find favor in good, understanding in the sight of God. So makita natin doon yung maintindihan natin yung mga pinapagawa ng Panginoon. At the same time, yung kumbaga, yung hindi tayo masisiraan sa mga ibang tao kasi nga kapag ginawa natin yung pagiging loving kindness, pagiging mabuti, pagiging mabait, at the same time tayo ay totoo, tayo ay honest sa ibang tao. Ang kakalabasan nun ay good understanding and the sight of God and man. Sa Panginoon at sa ibang tao. Maganda yung tingin sa atin ng Panginoon kasi nagiging honest tayo. Yung number 1, nagiging loving kindness tayo, mabuti tayo, mabait tayo. Number 2, tayo ay gumagawa ng tinutupad na rin yung pangako natin. At the same time, yung totoo. And ang kakalabasan nun, yung tingin sa atin ng ibang tao ay maayos. Kasi yung pangako, yung commitment natin, ginawa natin. Ang ganda. Kumbaga yung iba, kapag sa bangko, kapag nangungutang sila, tawag dito, kapag good payer sila, kumbaga yung pangalan nila mabango. Yung mga negosyante, ganun yung iba. Kaya, kung maganda yung tingin ng Panginoon sa atin, ganun din sa iba kasi ginagawa natin yung pagiging
mabait, mabuti, at the same time, yung commitment natin, ginagawa natin, nagiging totoo tayo, nagiging honest tayo. Kaya, ganun, nawa ay maging tayo, gawin natin yung pangako natin, commitment natin, at the same time, sa Panginoon. At mas mahalaga na gawin natin yung ating pangako sa Panginoon, lalo kapag para sa Panginoon lahat ginagawa natin. At nawa ay tawag ito, yung maramdaman natin yung pangako natin sa Panginoon. Medyo mahirap nga lang mahirap nga lang i maging consistent na laging andyan yung ginagawa natin. Mahirap din maging persistent na laging dapat kahit anong mangyari, gagawin ko yung pangako ko sa tao at sa iba. Mahirap siya pero kung lalabanan natin yung procrastination, kayang-kaya naman natin yun ma-overcome. At andun yung prayer natin na magawa natin yung mga pangako natin sa mga tao at especially sa Panginoon. At i-take down natin, lagi nating isa-isip sa puso yung ating pangako sa Panginoon na ito, gagawin ko to para sa Panginoon. At ito, gagawin ko to para sa ikakabuti ko rin. Para yung tingin nila sa akin ay maayos. Which means parang hindi naman natin kailangan i-please yung tao. Basta gawin lang natin yung magiging mabuti sa kanila, mabait sa kanila. Gawin natin yung totoo tayo sa kanila. At kung ano yung isipin nila. Kasi minsan, yung ibang tao, nasusulsulan kasi. Yung kumbaga, yung isang tao kasi na kaibigan, porket meron lang konting nagawa, sasabihin niya rin, ito si ganito pala siya. Tapos yung isa naman, mag-isip na, ano, parang totoo, no? Na which is dapat balance lang muna, parang both side, case to case basis muna kung totoo ba yun. Kasi possible na isang kaibigan niya ay may sama ng loob. Tapos ma-adapt niya na rin yung, ay, oo nga, ganyan. Kaya nga sa akin, kapag may nagsasabi sa akin, kailangan ko munang pag-aralan hindi muna ako maniniwala. Kasi possible na merong sama ng loob yung isang tao. At ang mangyayari, kapag nalaman nung sinabihan na ganito siya, ay, ganun pala ako. Parang, parang mali na siya, which is, kasi nga, may sama ng loob. Ganun. Kaya hindi rin kailangan i-please yung tao. At may mga possible din na aral sa iba na i-consider din sila. Na ganito, yung mga suggestion nila, ay, concern ako sa'yo. Yung pangako mo, hindi mo nagawa. Magko-commit ka ulit, hindi mo rin magagawa ulit. Ganun. Kaya blessing din yung mga nakakakinig na nagsabi na ganito. Na ito yung pangako ko sa Panginoon at gagawin ko. Pero minsan nakakatakot din sabihin sa iba. Possible tayong tawag dito, bigyan ng yung parang hindi tayo maging successful sa gagawin natin. Ganun. Pero kung para sa Panginoon naman, bakit hindi? Sabihin sa iba. Ganun. At yun, nawa ay maging tayo, loving kindness, maging truth tayo, maging totoo sa bawat isa. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inyong word of wisdom. Salamat, Panginoon, sa pagiging reminder, Panginoon, sa amin. Nawa, Panginoon, ay kami po ay maging loving kindness, Panginoon, maging mabuti, mabait, Panginoon, sa bawat isa. At the same time, maging totoo, Panginoon. Dalangin po namin na nawa ay yung mga commitment po namin, pangako po namin sa inyo, ay magawa po namin, Panginoon. Medyo challenging, pero nawa magpursige po ngayon, Panginoon, na mangyari, Panginoon, magawa yung mga dapat gawin, Panginoon. Kayo po yung patuloy na mag-guide sa amin, sa aming mga gagawin, Panginoon, ngayong umaga. At pinagpipray po namin, Sir Chris, na kayo po yung patuloy na magbigay, Panginoon, ng kalakasan, good health, Panginoon, at kanyang pagdadrive. Ingatan niyo po siya. At kayo po yung patuloy na magbigay, mangusap, Panginoon, sa kanyang ginagawa, Panginoon. Now ay masalo pa po itong maging blessing, Panginoon, sa iba. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo rin po, Panginoon, mag-provide ng pangailangan po niya, pangailangan sa family, Panginoon. At yung family niya, nawa ay maging ilan niyo po, Panginoon, sa sakit at sa disgrasya, Panginoon. At nawa ay bigyan mo rin po, Panginoon, ng
mas mataas na spiritual ang kanyang kapatid, Panginoon, at mga ah, kanyang parents, Panginoon, na masala pong maging faithful po sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung patuloy, Panginoon, na gumabay. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung may taas sa kanilang buhay at maging sweet, Panginoon, yung relationship nila, kanilang family. At dalangin pa namin, Panginoon, Ma'am Raquel, Panginoon, na kayo po yung patuloy na maggabay, kayo po yung magbigay, Panginoon, ng wisdom, maging matalino po siya sa kanyang mga gagawin. Kanyang kalooban, Panginoon, ay masunod, Panginoon, ngayong araw na to. At ang kanyang family, kayo po yung patuloy na magprotekta, Panginoon, nawa wala pong mapo yung sakit, Panginoon, at kanyang anak, Panginoon, maging mabuti sila, maging masipag, at makapagtapos, Panginoon, sa pag-aaral. Sila Sean, Winkle, sila Giselle, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay kanyang mga kapatid din ay madala sa church, soul win din, Panginoon, at kanyang parents, Panginoon. At we pray na kayo po yung patuloy, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng mga kapangyarihan para po masunod yung kalooban niyo po, Panginoon, at nawa ay maging maayos, maging masaya ang kanilang family, Panginoon. At kayo po yung patuloy na mag-provide ng mga needs po nila, Panginoon, sa tahanan po, Panginoon. At we pray, Sir Dave, kayo po yung patuloy, Panginoon, na magbigay sa kanya ng lakas. Ingatan niyo po siya sa pagdadrive, sa araw-araw niyang pumaneho, nawa ay hindi niyo po siya, Panginoon, sa disgrasya, sa sakit, Panginoon, especially kanyang parents na nasa ibang bansa, nawa ay patuloy niyo pong ingatan, Panginoon, at i-guide. At nawa, someday, Panginoon, na makasama rin po nila at maging masaya, maging family relationship. Dahil po naman, Panginoon, na nawa ay mangusap po kayo lagi sa Kanya, Kanyang ginagawa. Nawa ay maging faithful din po, Panginoon, sa inyo at patuloy niyo po siyang ingatan sa Kanyang mga gawain. Bigyan po siya ng wisdom, Panginoon, sa Kanyang work, sa Kanyang mga hangarin sa buhay. Nawa ay kasama po kayo at pangarap, Panginoon. Nawa ay maging kalooban niyo po ito, Panginoon. At Panginoon, pinagpipin po namin kanyang kapatid na nag-aaral na makapagtapos. At kayo po yung patuloy, Panginoon, na maging malapit po sa inyo, Panginoon. At we pray ang aming gagawin ngayong umaga, ngayong hanggang hapon, Panginoon, ngayong araw, nawa, Panginoon, ay magawa po namin at dapat ayusin, dapat iplano, dapat mga goal, Panginoon, nawa ay mangyari po ito. At nawawala pong mangyaring masama at kayo po yung patuloy na mangusap, Panginoon, na maging maayos yung gagawin po namin. Sabihin, Panginoon, na quality, Panginoon, and good works, Panginoon, na laging nakatataknawa, Panginoon, sa isip po namin yon na lagi pong maging maayos, Panginoon, yung gawain po namin. Muli, pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sarap matulog ngayon, sir. Alam mo namin ito papasok sa akala namin. Ang lakas po nung dun sa